Greetings, my name is Aaron John M. Lumbang. Ito ang aking daily devotion at nakabati po ito sa video series po ni Pastor Russell Ocampo kung saan ang main topic po natin ay Armor of God, Shield of Faith. So ang scripture natin po ay Ephesians chapter 6 verse 16, New International Version. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Simulan natin talakayan ang ating teachings, no? First is, Christians are both offensive and defensive. When you think about the shield kasi po, no, madalas po itong ginagamit pang tool, pang defense lang. Mali lang po yung umaasa tayo sa defense pag ginagamit natin ang shield of faith. Madalas kasi pag ginagamit ng mga Kristiyano ang shield of faith, nagpapabugbog tayo, bugbog sarado. So, sinasalo lang natin o umiilag tayo sa mga atake ng kalaban. Pero in truth, ginagamit rin po yung shield pang atake rin, pang abante rin, pang lapit, no? So, we're both offensive and defensive. Kasi bawal rin yung puro offensive ka lang. Kasi pag tinamaan ka lang ng isa, wala ka na. In other words, kailangan may balance sa dalawa. No? And nandun yung shield para may balance. Para hindi ka matamaan at pwede kang tumama din. Pwede mong saluhin yung mga atake muna para may chance ka nang mag-counterattack. No? Yun yung isa sa mga emphasis natin na Christians have to be both offensive and defensive. 2. Satan's flaming arrows include deception. Ito yung mga bagay na ginagamit or ito yung mga basically yung bala ni Satanas na para manghina tayo, we will be weakened in our relationship with God, in our relationship with others, and that puts us toward God in the church, mga ganun. So these flaming arrows are doubt, wealth, flesh, pride, yung heart natin, yung puso natin, ang tingin natin sa sarili natin, nagagamit rin yan. Yung self-centeredness. So sa una pa lang, yung kagaya ng doubt, maliit lang na apoy yan, pero palaki lang yan palaki. Yung saying na maisip ko isang, a flame that's cared for can bring down a forest, kumbaga. So yun, these doubts na ginamit sa atin na ginagamit ng kalaban sa atin is, did God really say? Parang ganun. Sinabi ba talaga ng Diyos na ito? Or totoo ba talaga ang Diyos? Kung totoo ang Diyos, ba't ganito yung nangyayari sa mundo? Mga ganun. These small doubts na pag iniwanan natin sa isip natin, sa puso natin, palaki lang yan ng palaki. Nagkakaroon ng teritoryo ang kalaban sa ating puso at isipan. Yung wealth, obvious naman, yung flesh, pleasure, the drive for pleasure. Yung pride naman, yung yung naisip natin na deserve natin, yung parang, kailangan ko to, or ikaw, yung tingin mo sa sarili, kasabay nito yung self-centeredness, yung pride. So, other than yung pride na deserve mo mas malaking halaga, or parang feeling mo dapat lamang ka, kasama na dun yung self-centeredness na naniniwala ka na ito yung mundo mo, ito yung mundo mo, ikaw yung main character, parang ganun, na ikaw na lang lagi dapat intindihin, ikaw na lang dapat lagi unawain kung ganun, mga ganun. Kaya move on na tayo sa third teaching, na the shield of faith is complete trust in God. So not about yourself, no, yung magiging natin, yung trust in God. So do not trust in yourself, complete faith in God, complete trust in God. So kahit yan sa in times of suffering, no, na may naramdaman tayong pagdudurusa, mahirapan tayo sa buhay, minsan nawawala yung faith natin kay God kasi tayo nahihirapan, ba't nagagano'n? The faith is, yung truth is, meron siyang ginawang escape para sa atin, or meron siyang plano para sa atin na eventually na magpapakita, mag-unfold. Na di tayo dapat mawalan ng faith na naisip natin na pinabayaan ako ng Diyos, nagka-problema akong isa, wala na. No? And in times of suffering, hindi lang in times of suffering, even in times of abundance. Kasi may mga pagkakataon na sobrang blessed tayo na nakakalimutan natin na sino nagbigay nito sa atin, no? Pati yun nagagamit rin sa atin. In times of abundance, minsan nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos dahil sa sobrang daming binigay sa atin. Doon natin ibinigay ang ating oras sa mga blessings niya imbis sa pagpapasalamat sa Kanya, no? And in this complete faith rin po nito, yung complete faith in the Word of God, in the Bible, in Jesus, in the Holy Spirit, in God's power, and His promises at yung mga plano niya, no? Yung tatlong P, yung power, promises, and plan niya para sa iyo, no? Yun yung complete faith. Yun yung magiging shield natin. Ayan, mabilis lang naman yung applications natin. Have to be both offensive and defensive. Kagaya ng sinabi ko nga kanina, yung shield, paraan yan, tool yan, na para hindi tayo matamaan, isang tama lang, higa na tayo agad, wala na. No? Knockout agad. Yung shield po na yun, para may offensive uses rin po yan. Pag na-block mo na yung kalaban, abante ka naman, o siyempre, umatake ka naman.
So, yung main offense natin is to influence the world, to make the world to make the nations and the world be under the rule of God, no? To be influenced by the rule of God, to be influenced by the blessing and love of God. Parang God. Yun yung magiging ano natin. So next is second, fight deception with faith. Madalas po kasi ginagamit deception sa atin, and yung pinakapanlaban talaga natin is truth, kagaya sa mga past topics natin. Our main weapon is the truth, which is the Word of God. Kagaya ng whenever we read the Bible, we are reading the mind of God. We are seeing how God thinks. We are understanding how God thinks, how God sees. In that sense, no? Sa mga ganong sitwasyon. And fight deception with faith. Kasi madalas po, yung doubt talaga yung kakain sa atin. Maliit lang yan. Na isang pagkakamali lang, isang mali lang sa buhay, parang mahal kaya talaga ang Diyos. May Diyos pa talaga, ba't nangyari to sa akin? Madami. It's easy to doubt. No? And which leads us to our third point, practice trusting God completely. Hindi po kasi yan overnight, kagaya sabi ni Pastor Russell Ocampo, it's not an overnight experience na when you're a Christian, when you accept Jesus Christ, may faith ka na agad na buong buo, na isang overnight, bang, yun na yun. Meron ka ng basihan, naniniwala ka na buong puso, hindi. It's not like that. It's a daily experience, it's a daily routine. Practice po siya. It's a skill, it's a habit, kagaya na sinasabi ko noon, na kailangan, it's a habit, we must keep practicing it para tuloy tayong gumaling, tuloy tayong mahusay. Paano? Parang pagdodalubhasa, parang ganun yung nangyayari. So, in that way, we have to practice God, trusting God completely in our daily lives. Kaya, kung saan pupunta, kung malalate ba man tayo sa traffic, or kung anong ginagawa lahat natin, we devote it to God. We try to trust God completely, knowingly, aware. You have to be aware of that. So, yun. Next is in discussion. What is the role of the shield of faith in our Christian life? Yung para sa akin talaga, kaya yung sinasabi ko kanina pa, it's a tool, an offensive and defensive tool na nagbibigay sa atin ng option na pwede tayo umatake. Pero yung option na yun, talagang kailangan gawin. So, pwede tayong magmarcha, umabante. Medyo di naman kailangan kasi laging atake. Minsan kailangan mo lang lumakad para mabawasan yung territory ng kalaban. You don't always have to fight in a violent way, no? You can fight in other ways. Kaya the shield gives us that opportunity. The shield gives us that ability na hindi lang tayo pwedeng magaling lumaban, kundi magaling tayong mataas yung durability natin na kaya natin i-take yung mga doubt, kaya natin i-take yung mga temptations ng kalaban, no? So the shield of faith is very important in that sense. So yun lang, salamat sa pakikinig, at kung may na-bless man ako, kunti naman, and yun lang, thank you and mabuhay.